died, you rose again on high. You opened the way for the world to live again. Shout hallelujah to Jesus. Oh God, yes you live, yes you live, and you died. You rose again on high. You opened the way
just want to lift your name, O God. Kamo hinumduman, O Diyos. Ang gihinumduman, O Diyos, kung giunsa may nimo pagluwas. Ubo ka na ang rason, Amahan, nga nung amo ipataas ang among mga tingog. Nga nung ibayaw na mo, Lord, kada among mga kamot. Tungod kay nakasabot mi Amahan sa imong dako nga gugma. Ay imong gugma, O Dios. Di nimong gihatag ang imong bugtong anak, Amahan, para sa pagluwas ka namo. Oh, Jesus. Oh, we worship you, Lord. Sa dihangin mo ibayaw yung mga kamutig suon. Imuhang ideklara ang kadaugan. Ug tinuod kayod ka na nga madaugon ta. Tungod kay gibunto gayud sa Dios. Ang gahom sa krus. Oh Jesus. Oh God. Atong kantahon pagbalik igsong, if you worship, He will manifest Himself. If you worship, He will manifest Himself. If you call Him, He will manifest Himself. If you seek Him, He will manifest Himself.
Our mission is to raise up strong and faithful people for God in the community. We are committed to bring people to Christ, directing their lives to serve God and make them true disciples of the Lord who are filled with the Holy Spirit. God of glory believes that all have sinned. God's sovereignty unconditionally chooses people. Christ's death atoned the elect's sins. God's grace regenerates a person's heart. Believers in Jesus Christ are empowered by the Holy Spirit to persevere in the faith. Welcome to God of Glory Christian Fellowship. Good morning. Happy Resurrection Sunday. Privileged to be here again. Invited by Pastor because busy kayo sila sa youth camp, sa mga kabataan na to. Indeed, it is and it will be an amazing worship this morning. The Lord is with us. And the Spirit of the Lord just keep on saying to us, to me particularly, that you're calling me. And I'm here in your midst. You're crying. You're seeking my face. And I'm just here. I've been here with you because you are my beloved church. And again, I say, I am here with you, and I'm in your midst. This morning is a very special morning. Another 2025 and 25 years of our celebration, celebrating the resurrection of Jesus Christ when He was proclaimed to be alive. Not everyone believes that He was alive and He was resurrected. His disciples even did not believe. They were skeptical, madudahon. It is not easy to believe a story nga dunay nabuhi gikan sa patay. It is not easy, and we can understand that. We got that. So this morning, let's indulge in the Word of God with pleasure. Atong pahimuslan, atong kinamon, atong paninduton, ug maayo nga atong pagpahimulos samtang napatay panahon sa pagpahimulos sa pulong sa Dios. Personally, none of us actually has that deep and fathomable understanding of who Jesus is. We will try it this morning. Sulayan na to. And let's treat ourselves with unearned favor from God, because God is always good to us. We are different from the nation Israel. We are not a historic church. We are now and today present, kicking, living, trying to manifest the glory of God in the church. We are crying for Jesus to manifest to us. Yes, He has manifested already. It is a personal matter. It is an individual. Some of us may not have noticed the strength o ang puwersa, the power of the Holy Spirit in our midst today, because maybe we have mixed our spirituality with our emotionality, feelings, needs, everything, or magsagol, because we are in the physical body. Let me explain that to you afterwards. So let us just pray in the moment. Father, allow our souls to be satisfied by your manifest presence. Jesus, we believe that you are here in our midst and you are ready to speak to us. The
the question is, are we ready to listen to you? Yes, we are. We are here, and we are happy, and we're excited to touch your glory. We may not see you face to face at this moment in time because we are still in the flesh. But one day, we will meet you face to face. In the meantime, today, Father, let your word speak to us. In Jesus' name, Amen. Anita paimulo sa Revelation chapter 1, verse 5 na adya sa screen. Atong basahon. Verse 5, and from Jesus Christ, number 1, the faithful witness. Number 2, the firstborn of the dead. Number 3, and the ruler of the kings of the earth. Number 4, to him who loves us. See? To him who loves us. And because of his love, he released us from our sins by his blood. Amen? Not by his name. His name is so powerful. But it is the blood of Jesus that released us from our sins. The name of Jesus can tremble the demons, make the devil flee. Maybe neutralize your emotion sa atubangan nimo na idakong problema. The name of Jesus will take care of that because the name of Jesus, G-A-S-U-S, is so powerful. Dili na imong kumpare, dili na imong silingan. Dili na tao. Divine na ngan Yeshua. Gani, say, pray ko, abrasame Yeshua. Abrasame Yeshua. Means hug me, Jesus. Mutana ko, baka muhila ko ka. Buot mo buhila ko sa presensya sa Diyos. Embrace me, Lord. Yeshua. Hold me, Jesus. God wants to love us every day. God adlaw, every moment. So I'll try to exegete this verse to you, meaning accurately analyze, in layman's term, dissect. Kada adlaw, naghiwa ta og lamas ato ng tarungon og hiwa, ato ng tarungon og hagpat ang mga lamas, ang mga vegetables aron lamian ang atong pagkaon. Mo na akong buhaton karon in the spiritual sense, the word of God. I will dissect text. And the meaning of dissect text means to break down a piece of writing, this one, into its individual components and analyze them critically. This involves examining the structure, language, and meaning of the text in detail. It is good for you, and it is good for me. Amen? So, ayalag, duka-duka sa diya, ha? Kaya ito ni famous lang. Talagsaon rin eh. Okay. Title. This will bring a title to us. Jesus is like never before. Jesus is LNB. Una, si Jesus Christ gitawag og faithful witness. Understanding who Jesus is involves understanding that Jesus is the witness of God. Aron ta makasabot kinsa si Ginoong Hesukristo, nag-involve na hilambigit ini, nahiapil ni ini ang pag-ila, pagsabot nga siya ang saksi sa Dios. Witness is very important. Meaning, he gives testimony as to who God is. We cannot see God. God is a spirit. That is why men are tempted to make their own gods. Sculpture, carve their own gods from stones, rocks, wood. Make figurines in order to see God in front of them. But Jesus gives us the testimony actually of God, who God is, because Jesus
is a witness, not only witness, but a faithful witness to God. He is the most faithful witness to God because He is God. What's this? He is God incarnate. He is God, ug ginsulob siya sa atong flesh in the body, physically, earthly, aron makasabot ang tanan, kinsa, unsa, ang Dios. Ug si Jesus may nagbuhat ani. Hebrews 1 verse 3. It says, Jesus is the radiance of God's glory and the exact representation of His nature. Way kulang, way sobra. Eksakto yun. Sa ato pa, He is God revealed. Si Jesus mo ang Diyos nga nagpadayag. He is the true witness to the character of God. Kung unsa si God, unsa iyang attribute, si Jesus ang nagpadayag ni ini, ang nagpakita ni representante siya. Dili siya ambassador. He is God Himself, representing heaven, coming down to earth. Dili lang kay tinuod iyang nature as God, kundi tinuod usab ang iyang pulong. Kini, tinuod ni, dili ni ordinaryong libro. Pero pwede man ni daan mo, kay papel naman pero ang nasulat din na ang espiritu sa maong sulat. Dili ang litra sa sulat, kundi dili ang espiritu sa sulat. Mahimong memoryahon tani from page to page, cover to cover, okay lang. Pero kung may espiritu ang maong sulat, kawang nada. So what is important is the spirit of the law, not the law itself, not the letter of the law, but the spirit of the law. God is a spirit. Amen? We have to understand that. And only Jesus had revealed that Spirit God to us through the Holy Spirit that is dwelling in you, in us, each one of us. So, tanan na gipamulong ni Jesus Christ din is accurate. 100% accurate. Kung maingon mo doon ay gamayng discrepancy, 99.9 clerical error. Sa printing na siya, sa scribe na siya, sa scribe na siya. But ang pulong ni Jesus is 100% correct. Tanan niyang gi-reveal, pinaagi sa kasulatan, tinuod, ugway si piyat, tuog yun mo, nga tinuod ning pulong sa Dios. Every time mag-Bible study mo sa inyong care group, sa inyong mga Saturday night fellowship, ang gi-share diha, tinuod na. Tinuod na. Basta, gi-exegete lag maayo, aron ang insight nga mahatag, gikan sa imong pag-interpret, sa imong hermeneutics, eksakto po, dili makasaag, o dili ta makusar nga deceiving ang atong gipanudlo og false teachers ta. Amen? Ngano man, atong gitun-an, o atong tutukag maayo, uban sa mapag-ampo, nga Holy Spirit mo, revila na. But the Holy Spirit cannot use, kung wa na to. I mean, examination ugma, kundi ta magtuon sa may itong answer sa periodical exam. Did you know that when I was in high school, kung exam ugma, di ko matulog, tibok, gabi magbuntag kog tuon, aron fresh pa, pag-answer ako, pagka-ugma, first subject, chemistry, lisod biya kayo, 100 ang akong kuha. Rizal, his lives and his works, 100 ang kuha. Nga naman, tuon man. Unsa may gamiton, unsa may atong extract, unsa may atong ihatag, kuno tay. So, atong gikargahan atong kaugalingon. And this morning, atong kargahan ang atong mga kaugalingon so walay sipyat nga pulong sa Dios. Amen? So, kining crucified Christ nga atong gisaulog, tuig-tuig, nga nahimong ritual, nahimong ceremonial, nga unta nagpasabot ang atong pastor, nga ang Lord's Supper, mao'y paagi sa paghandom sa kamatayon o sa pagkabanhaw ni Jesus Christ. Kining worldwide na ito nga pagsaulog is just sort of celebration. Because this Jesus Christ crucified is the one. Wailain, is the one nga namatay alang ka na to, kining Jesus Christ. Dili lang kay tao ni siya nga namatay sa krus, kundili siya mismo ang tinuod og putli, trustworthy kasaligan ug accurate representation of the very nature of God. Wa na tay laing mang pangitaon pa. Wala ka nang hanapin pa. Kung nandyan si Jesus Christ, if you receive Jesus Christ, wala ka nang hanapin pa.
Because Jesus Christ is not a religion. Jesus Christ is a person. Jesus Christ is God. And He needs to be related with you. He needs to be connected with you. You need to be connected to Jesus Christ because Jesus Christ is a person. Of course, He's a Jew. He's an Israelite. Because this nation was promised by God. Nga anak manukad kanila, gikan kang Abraham, ngadto na sa kaliwatan, ug sigig prophesy, nga mo ni muluwas sa nasod Israel, dili politically, kundi spiritually, but one day, inikabot sa panahon, inikabot sa kaupnanas panahon, governmentally, politically, katong kanta na itong kingdom mo abuto. In the meantime, naata sa kingdom, pero spiritual kingdom. Ingon si Jesus Christ ni Pilate, kung ang akong kingdom na, naminaw mo itong binasan to, ni Apa, giriskyo na ko sa akong mga gigsakupan. Pero my kingdom is not here. Pero He is the King of Kings. Ato na nabasa ganiya. Ikaduha, gipaila si Jesus Christ ingon nga the firstborn of the dead. So sa tanang nangamatay, matod pa sa Biblia, sa Revelation na natong gibasa, ha? Dili ni historical, dili ni gospel, dili ni past, kundi dili present ni karon ni sa atong panahon. Church age ni. Ang sunod mga chapter ani future na. Wa na ta dinito, natantanan sa langit. In the meantime, nga nata sa earth, atong gitan-aw unsay kahimtang nato, unsay status nato, unsay situation nato, unsay position nato diha sa Ginoo. We are not playing religious games or exercises here. We are dead serious and we are real, sincere, loyal to our God Jesus Christ. Nahitabo lang nga di ta kita ni Jesus Christ sa pagkakaroon. Ayaw mo pangan magkakita mo ni Jesus Christ. Kung mapakita si Jesus Christ, bisag anghel ang mapakita, mga luspad tang tanan, ugay makabarog na to tungod sa paggabalaan sa langit ng mga binuhat. Kita mga yutanong binuhat. So in the meantime, kining iyang pulong mo ni nag-reveal who Jesus is. Ug mo ni itong gibasa. Si Jesus Christ ang firstborn. Mo may giingon din na. The firstborn of the dead. Di pasabot nga siya ang unang nabanhaw. Daghan na bayaan ang nabanhaw. Daghan naman ang mga resurrection prior to His resurrection. Sa Luke 7:11, siya mismo nagbanhaw sa gidayungan nga yabatanon gikan sa syudad sa Nain o lungsod sa Nain nga biyuda ang mama piting hilaka unya bagang panon ang nagsunod nasugatan ni Jesus ug siya matinunan yang gihikap ang lungon nimbarog ang batanon nabuhi ang patay so dili siya moy unang nabanhaw napa si Lazarus kay bao kaila mong Lazarus igsuon ni Mary ug ni Martha sa Bethany gilubong na upat ka adlaw iyang ipablihan ng takob sa langob nga lingin nga bato giligid o gitawag Lazarus comfort nabuhi ang patay napa ang 12 years old nga babaeng anak ni Jairus ang synagogue ruler o leader o dinhi pa pastor o sa atong panahon ang anak namatay nagminatay na abda ni Jesus Christ dito sa balay human katong dusi katuig ng babaeng talidugo na kahikap. Diha, dunay tao ni ingon, ay nalag sa muka ang magtutudlo, kay patay na yung anak. Ingon si Jesus Christ, ay to anak, natuog na siya, asam na dapit, yadto. Talitakum, young woman, young girl, rise up, arise, barog ang babae. So, dili na chronologically nga si Jesus Christ may unang nabanaw. Pagkamatay ni Jesus Christ sa cross, daghan usab nga mga magtutuo ang mga banhaw. Pagkalas 3, Father, into your hands I commit my spirit. Pang! Ning linog. Nang abli ang mga lubnganan. Matud pa. Matthew, nadia sa verse 27:52, nangaabli ang mga lubnganan o bibangon ang mga patay. So, doon na mga resurrection Sundays nga nahitabo o Friday man Busa dili ni chronological nga siya una, kundili sa tanang nga banhaw, siya ang primary one. Si Jesus ang pinaka. Busa, atong tanawon ang Greek word sa
pinakauna, firstborn, prototokos means the chief one, the primary one, the heir. The heir, the one who receives the full inheritance. Manununod, heir. So nagsulti di ka nato nga si Jesus Christ nga bibangon gikas mga patay, maoy, saban, the one, the big one, nga atong gipaabot nga mo arrive. He's coming and he will arrive. So, kining the one, mauni siya ang mudawat sa full inheritance. Tanan nga nabatunan sa Dios. Tanang galaxy, sa tibuok universo, tanang planeta, tanang mga bituon, tanang mga nibula, tanan-tanan. Sa deep space, gikan din ni nato sa akong gibarugan, tanan, panag-iyahon ni Jesus Christ. Kay sa iya maning amahan. So, kining libro actually, reward ni Jesus, reward ni God, ngadto ni Jesus, nga gipasulat ni John, gihatod sa anghel. Ganti ni, kay si Jesus, una niyang pagnganhig, gi-humiliate siya, gipakaulawan siya, gidaog-daog siya, o gipatay siya. Dili sa yun ang tao nga mamatyan, nakaagi ko ana, sakit kaayo, dili lalim. Kung mamatay ang imong mahal sa kinabuhi, dili to lalim sa iyang inahan nga nagtanaw sa cross, nga sakit kayong matanga sa kamatayon. Sakit kayo, nagtanaw ko sa kasawa sa ICU. Tube, drip, tanan, di kalihok. Naibaw mo katapusan, ako'y ninsud katapusan, nagsulikat taon ang mata ni pastora. Wa na siya ba? Sakit ang mamatyan. Sakit ang gibati ni Mary. Ni Mother Mary. Sakit. O si Jesus Christ, pagka-Domingo, sama karon, nabuhi o balik. Anak mong yun ang kinabuhi. Amen? So, ang sawa pa ko, kaagi o nga inana, kanang mamatyan kag loved one. Samot nagway sa ang imo ang gipatay. May lag namatay, gipatay. Si Jesus Christ. Love kayo siyang mama, siya may gisuon. Sa mga tao nga iyang milagruhan, siya masilingan, siya mga tinunan. Nguwa ka kog harong tanaw na nago, hadlok. Wa ko harong og tanaw, sira ng Cortinas Bildo, di ko harong tanaw. Da sila si Ma'am Jinky, da sila si Raquel, sila si Elmer, dito. Dili sayo magtanaw, tinga dito. Unya, way sa, sakit kayo na kapatid. Diba? So, pero kanang gilan siyang diha, iridiro na. Siyang iridiro sa Dios. Gibuhat to niya alang nimo, galang nako. So, di ta magpaka-aron ingnon, di ta magpaka-religyoso, tinudon ta ni. Kay, umaap ka tong namatay sa krus nga tong isig sa ulog, dugay na kayo, mubalik to, maabot to. Nya, ni kabot. Kung maabdan ta, nga nagpatuyang, may laging nagpatuyag, kinam sa pulong sa Dios. Di man nun, aring tampuyo na lang kanunay si Ban, manrabaho man ta, pero kuyo yun nato ang presensya sa Dios. Ang manifest presence ba, sa Holy Spirit, ni Yahweh, ni Jaira, grabe itong kanta ha. Grabe ito. Puno to si sustansya. Grabe itong kanta ha, mga kapatid. Salamat. Lead singer and praise and worship. O kay ikaw, ako, kita, ang short, hiusa naman diya ni Kristo, i-share mo ni Kristo ang iyang, ipaambit ba, ang iyang madawat nga kabilin. Gikan siyang amahan. Abi ninyo, lami ba yan ni makadawat, makapanunod tag kabilin, nga wala to, hagoe. Di ba mga anak? Kita, kisa nakadawat ang kabilis ni Malolo. Hurot-hurot na. Kanang atong gipuy-an uban, makabili na sa atong mga kaliwatan. No?
Nauban, mga angkol lang po nga ila ko na. Pangitaag titulo, pangitaag dokumento, pangitaag papilis, wala man. Ang uban yun, kaya mag-away sa kabilin. Hantod ron, nagkaso pa sa kabilin na pastora. Nawa na lang si pastora. Napangkaso niya. Ning apil na po, daog na po nang nag-apil. Tungkol silang ancestral house. Sa ilang igsuon, nganing panawag kalit. Nawa, mapahaluna. Kami, unsi kabuok, gibahin ang yuta. Mag-away pa mong gani. Kini, di ni na to awayan. Kaya eksakto gitag kabilin gikan ni Jesus Christ, tagsa taga planeta. Kisay gusto sa Mars. Way gusto sa buwan kay puro abog. Kato ma-exoplanet ba? Giandaman na sa Dios. Gani ang giandam sa Dios, bulawan nga. Syudad. Ay, akto na nang gisir, o sa sukod, dako pas kalibutan na. Ya, pila naman ang maluwas, pila na kakabilyon, 8 billion ta. Abot ka 1 billion ang maluwas. Tingali, maybe, ay na lang. So siguro, nga, makasod ka ng bulawan. Kaya sa kalibutan, importante ang bulawan na to ron, pero dito, kaya ba tagon siya ng bulawan? Pero ba mo karon, ang importante, Bitcoin. Di na panahon sa bulawan ron, Bitcoin na. Doon ako no kayo sa ka-Bitcoin, 4.5 million pesos. Ang imong guptan mo, siya na, kasi na i-Bitcoin niya. Na ako drawing ra. Naigsoon, si Andrew Tan, kanang tagiya ng Mactan Newtown sa Alliance Global Group of Companies. Doon ay upat ka anak. Si Henry C. Nato, kaya na sila. Di na kailangan siguro mag-away ng ilang mga anak, ilang mga property. Sa kanak, doon ay sa kabuilding dia. Ikaw ko no, doon na sa kabuilding sa Mactan Newtown, kay apo di ay ka ni Andrew Tan. Ano sa imong bation? Di ka malipay yun. Pagkaibaw ni mo, inig-uli ni mo, nga may kadawat kag sali, paulion ko kas Mindanao, kay ito ay 20 ka hektarya, bahinon, yung mga apo. Sa bation ni mo, ungan to ka di. Malipay ka di. May malipay ka din yung naong. Murag ako naman siguro yung malipay. Ingon akong father-in-law, tukurin na niya balaydong ka na sa kamilya kay aron dili na mailog, gitukuran. Kisa po'y nagtukod, sila po'y nagtukod. Ako rin nagpaabono. So may akong kita atong time as pastor. Brother Pimio, Brother Berto, mga gihangyo na ko. Hangyo ko sa amigo, sa classmate ni Pastor James, atong panahon na sa CCI. Nakay kaila ko kay kung nag-construct pa man sa TPI diya sa hangar nga na subdivision diya, na solid homes. Sila man, siksi nga na to. Yang papa ni Arnold. Ha? Maniha. Buboy, si Buboy. Waris Buboy. Agog truck, abi ko anak po, brato raman. 800. Yam. Piring na ko, anang Domingo shoot. By faith pa. Pag ngadto na ko, pagkalunis kaya mong patag-patagon, mga lapok, banda eh. Kana na gitaw ko banda-banda. Mao di brato ra. Bro, na. So, lami kayo na makapanunod ta, di ba? Ug lami sadda nga makapundar ka, kay kalipay nimo ang imong mga anak, doon ay mapanunod. Nga balay, kung wala na ka, o kung abroad ka na ay napanunod ang motor nimo diha. O imong manok, mga manok diha, dili hinikta na ka na. Di, hinikta na. Kaya mamanok ba nga Bisaya? Peligas-ligas na nato, ha? Basta, nindot makadawat kag panalangin kini, saad ni, nga si Jesus Christ, mao ang inheritor, mao ang heir. No? Jesus Christ, next slide, is the faithful representation of the nature of God. Faithful pag yun ang representation. Wa niya gamita ang iyang gahom ba nga kuhaan niyo siya, God ko. Ako ko'y gimission is earth. Sulob ko, manindot nga mga, wala. Siyang panindot siyang hinapay, ako panindot ko kay pag-ingong pastor, duhar na may kapaing na sa kong buhok, either ako na ibagsak or ako ning ipa. Bulyumais. Palaban lang tas Gatsby kay para. Pero Jesus Christ, wala. Wala siya magpatik-atik ba? God siya, pero i-abstain niya.
Wala, may bawo siya, unsay may tabo, pero gipungan niya ang kaugalingon. As a human, kanabitaw ang Son of Man, ang agim niya tana, ambot no pabatay time ron. Actually, is referring to Jesus. Dili biological ha, kung dili. Prophetic na, messianic title na alang ni Jesus Christ. Kung mayong Son of God, ang mga Hudiyo mismo, we are Son of Abraham. Children of Abraham. It refers to those who are obedient to God and who submitted to the authority of God. Mga anak sa Diyos. Ikaw, ako, anak sa Diyos. Amen? Dili ta anak sa tao, kay dili man ta mga manluluwas, pero anak ta sa Dios. Amen? Anak ta sa tumagidikanan, kay kaliwat man ta. Pero anak ka sa Dios. Amen? Nganuan, obedient man ka. Na kay Christ, na kay Holy Spirit, you're a son, you're a child of God. You're not a child of Abraham. I-claim sila. Ingo Jesus, kung anak pa mo ni Abraham, dili ta ko ninyo. Butuon ta mo na ko, di ta ko ninyo. Dauton. Jesus Christ is the faithful proclaimer of the Word of God. Next slide. Proclaim niya. 5 ganap, pagkamatay niya, pagkabirnis, his body, when a man dies, the body stops to function. The physical body ceases to function. But the spirit continues to exist. Muna yung sa pinulungan, tomorrow is not a start. It's a continuation. Ugma, Lunes, dili kay pagsugod po tagtrabaho. Padayo na. It's a continuation of yesterday, of today. Jesus Christ did not die. Ang iyang body in the flesh, nga iyang gisulog, incarnate man siya, mauray nakita sa cross, nga nagbitay o gilubong dito sa lubnganan. Pero abin ninyo, asa si Jesus Christ, pwede ta muliko. Wa ni sa, diya muliko ko ha, pakitoon ta mo asa si Jesus Christ. Niadtong Birnis, Sabado, o ganiyang kadlawon. Sa atong pagsaulog. Peter, 1 Peter 3:18. Paminawan nagmayo. Basig katabang nini mo pagsabot. For Christ also died for sins, once for all. Dili na pwede usbon, once for all. Mao na to. The just for the unjust. Just si Jesus Christ, unjust ang kalibutan, ang tao. Sangin lang siya, makasasala ko itong mga tawana, mga religious leader. Kami na ang sumpay. So that, nganong gibuhat man to ni Jesus Christ, He died for sins, once for all, the just to the just. Ang reason, ingon din ni Sudod, so that He might bring to us, or He might bring us kita, He might bring us to God, having put to death. So si Jesus Christ put to death in the flesh. Si Jesus Christ namatay sa unod sa body. But listen, but made alive in the spirit. Jesus, in verse 19, went asa siya ni ngadto. Jesus went and made proclamation. So Jesus is a faithful proclaimer. Bisa nagbitayan lawas sa cross. Ang iyang espiritu, di man ni ma-separate ang kalagog ang espiritu. Pagkamatay ni pastora, ang iyang lawas cease to exist, to function. But her spirit, of course, ang soul, immaterial, diretso ngadto ni Jesus. Tuas si pastora sa heaven. Di na ma-question, di na malalis. Si Jesus Christ, ning hapit dito, Birnes alas 3, Sabado tibok adlaw sa atong time, sa atong relo, o Domingo, una siya ning balik nga mahimaya una ngadto siyang lawas dito sa lubnganan nga mahimaya una ug nagsidlak-sidlak na nga dili nakaharong. Mismo si John nga nagkuyog-kuyog niya og tulo ka tuig, nagpasabak niya, suod kay niya, beloved disciple, apostle, John the beloved. Pagkakita niya sa island of Patmos, sa glorified body ni Jesus Christ, hapit siya mamatay, nakuyapan siya. Suod ha, suod. Ikaw suod ka ni Jesus Christ. Niyang pakiton ka ni Jesus. Vision pa ganito.
Ingon din nagunsa man si Jesus Christ dito. Made proclamation to whom? To the spirits now in prison. Hala, ang Greek word sa prison is phoklaike. Means custody, halwa. Tuway gipang halwa dito. To prison, nag-proclaim siya. Ang Greek word keroso means to proclaim a triumph. Ning proklamar siya kadaugan dito sa underworld. Ilawom sa kalibutan, ilawom sa Mount Canlaon, volcano. Wa siya mag-evangelize kaya ang Greek word gigamit keroso means to proclaim, to preach. Wa siya mag-evangelize. Ingnan niya na okay sa ni mga tawhana, spirits in prison who once were disobedient. Kano sa man ni sila ning disobey? When the patience of God 120 years kept waiting in the days of Noah, ang mga hybrid Noahic generation sa Genesis chapter 6 kadto nakigilawas mga anghel, mga demonyo ning possess sa mga tao, mga sons of God, kaliwat ni Shem dito. Gire-engineer nila. Samot o dagang mga bayot. Mga tomboy o LGBT. Gire-engineer nila. Atong tayma. Nagtuo mo nga kita bright. Ron bright lang ta sa digital. Sa internet, sa computer. Sa microchip. Semiconductors. Genesis chapter 6. Mga bright ang mga tao dito. Gire-engineer nilang mga tanom. Wa pa ng Monsanto kuan sa US kanang agriculture. Gire-engineer nila tanan. Gidistort nilang creation ni God. Gicontaminate nila ang kalibutan. Gitagaan sila 120 years grace period. Kita pila na 2025 years grace period. Contaminated, gi-adulterated ang pulong sa Dios. So mao dahil ni sila. Muni gingadton Jesus Christ, di na sila maluwas. Hantod ron to pa sila. Hingadtos Jesus Christ sa sabakan ni Abraham kadto sila sa Ros. Baso mo Abraham means blessing a paradise kadtong karon dayon dadun ko ikaw sa paraiso. Katong kriminal nga naghinulsol didto sa Hades. Gida ni Jesus Christ balik pagsaka niya sa langit. Ephesians chapter 4. So ingon na mga kapatid, I hope nga makita na to ang katinuod sa pulong sa Dios. Jesus Christ, next slide, is the chief one of all who have been raised from the dead. His physical earthly bodies ceased to function, but Jesus Christ did not die. Because Jesus Christ is the chief one who is to inherit all that God possesses. Because, what's this? It is His by right. Tanan nga gipossess ni God the Father, kang Jesus Christ ni tanan by right, dili by privilege. Ang ato, pribilehiyo raning ato, watay katungod. Mo nang ang atong kaluwasan wa nato hagui, pero ang atong pagpangalagad gihaguan gid nato. Work out your salvation gyud. Ipakita gyud unsay nahitabo sa sulod ngadto sa gawas. Kung tinuod ba gyud nga giluwas ka o naluwas ka, ipakita gid na nimong kaluwasan nga imong nabatunan. Yes, are you there? I hope dili na siya kaayo katag ang akong pag-explain. Papasabot ninyo sa Revelation 1 verse 5. It is His right. Why? Because Jesus Christ is He Himself, the very God. Siya mismo Diyos. Amen? Jesus Christ is God. Ay katulo. Jesus Christ is the ruler of the kings of the earth. So yun ka na. Doon na yung mga kings of Thailand, king of Japan, king of Saudi Arabia, king of Great United Kingdom, tanang king of Malaysia, king of Spain. Pero Jesus Christ is the king of all the monarchs in the earth. Grabe ni. Kailan natin Jesus Christ? Grabe ni.
Grabe ning imong gialagaran, dili ni reliyon imong gialagaran, dili ni God of Glory, Christian Fellowship. Si Jesus imong gialagaran. Because you are the church. Because I will go to the church. Ano nga ka sa church? You are the church. You will go to the center to worship God as a church. Because the church are people, and the church will gather as a people to worship God. That's our purpose here. Amen? Hindi ka mga ko sa church. Ikaw ang church, where 2 or 3 gathered, there Jesus is. Ikaw mismo ang church. Jesus Christ, next slide, is the sovereign Lord of all, the earthly monarch. He is sovereign over all the creation, His creation. He is the sovereign ruler, the king over all other kings. O niya, sa katapusan, sa verse, ingon ni Then John said, to Him who loves us and release us from our sins by His blood, sa ubos nga bahin. Ikaupat, Jesus Christ, atong gikanta ganiya, gibatbat sa lead singer, Jesus Christ is the Savior. So, upat na to, ha? Complete na. He is the revelation of God. He is the one who, by virtue of His blood, meaning the sacrificial death of Jesus Christ, released us from our sins. He is the revelation of God. He is the heir of God. He is the sovereign Lord of all. And lastly, kaupat, He is the Savior who has given His life for us. Next slide. Manata. Jesus is like never before. Amen? Di na siya sama sa una. Di na siya giblaspheme, gisaway, gisalikway, gipakaulawan. Sa to, gisagpa-sagpa, gilamba itong, gilatos itong matingga nga. Listen, church. It's history. His story. Do not dwell in the past. That was the gospel. We are in the New Testament. The church is living under the grace of Jesus Christ. You want to remember Jesus Christ? Sa mga epistle, gikan sa Book of Acts, Romans, padung sa Revelation, na adiakit-an mo si Jesus Christ, gitudo ni Apostle Paul, o ni Apostle John, o ni Apostle Peter, o ni Jude. Gusto nyo ka mahinumdum sa gibuhat ni Jesus Christ, ayaw absent kada unang Domingo sa bulan. Kay diha nato gihandom ang kamatayon ni Jesus Christ. Kay di na takalansang pagbalik ni Jesus Christ. Kung magsighandom ato, human na. It is finished. Ingon si Jesus Christ, He died once and for all so that we might have life. Amen? Amen? Yes? Puta na. Gusto mong pakapin? Napay oras? Uy, alas 12 naman eh. Importante ni pakapin. Paminawan ni ninyo mayo. Kay mo ni ang tinuod. Pinatungod sa pulong sa Dios. Asa si Jesus karon? Natanab ito si Sir Arisatan ni Satan. Si Satan mo'y hari-hari sa to Sir, sa impierno. Siya may naitrono, niya na mga bangkaw dito, na mga tukog dito, na mga tinidor dito, yung mga demonyo. Basahan ninyo yung Revelation chapter 19. Si Antichrist, giposis si Satan tao, gitambog, buhi, ngadto sa linaw kalayo, bang! Buhi ha, gitambog. Pagtambog kunog tao sa baba sa kanlaon, nga nimbuto, nga nagbukal-bukal ng laba diya. Laba? Magma. Ilalim. Si false prophet, nga otropod, nga supporter ni Antichrist, na religious leader, gitambog po dito, buhi po, mga tao ni sila doha. Pag-abot ni mo chapter 20 sa Revelation, the devil who is a dragon of old, the serpent of old, was thrown into the lake of fire. Dili siya hari dito, kapatuwa siya sa kinailadman sa nagbaga, nga lapok, laptik, o kung saan na yung
describe ni mo diya. Pinaka-edit ka bahin. Unya, ang imong bana, sugot ka nga, magwan-uban po dito. Way hari dito. Puro gisilutan dito. Kung mangita ka hari, kung gusto na imong bana, imong ginikanan, imong lula, imong lulo, imong mga kaliwat diha, o inyong masilingan, tanaw sa hari, sa mga hari, kini, si Jesus Christ. Nga ilang gireject kaniya dito, o hantod karon gireject sa uban, hantod karon gipakuulawan ang mga Kristohanon, nga naay Kristo, nga nagdala sa Ebanghelyo ni Kristo, nga tinuod. Nakagi mo na. O hantod karon gipatay ang mayong balita, nga gusto lang nila ang katong ilang balita. I will tell you this. Jesus Christ is now exalted and glorified. He is no longer humiliated. In fact, kining nilikit nga silyo, nga way makaabli si Jesus rin makaabli, kay iya ning kabilin. Mao na niyang yang kabilin, universo ni pag-abli dito. The whole universe. Tuwa dito ang siya may tabo. Una niya bawion ang titulo, dunay dako nga mga panghitabo nga mangyari sa kalibutan ug yaning usbon tanan aron mohari siya kadi siya kahari og ginani. Mohari si Kristo nga nagira ang Ukraine ug Russia, mohari si Kristo nga nagira ang Iran ug ang Israel. Mohari si Kristo nga ang Pilipinas hamo kayo ngay mag-eleksyon maganita niya napay China Sea. Dili. Di pa. Limpiuhan pa ni Jesus Christ. O kita, mo'y mutabang paglimpyo ni pinagi sa pagsangiyaw sa mayang balita na Jesus will arrive soon. Dili lang is coming. Jesus will arrive. Coming, layo pa to. Arrive. Duol na lang. O saan lang katikang. Tubagon ta mo asa si Jesus Christ pinagi sa word and I will end with this. Paminawan ni Maya sa verse 13 sa chapter 1 sa Revelation. Morning nakita ni John. And in the middle of the lampstand, unsa ni lampstand? Verse 20. Murag na diha, no? In the middle of the lampstand, tanawa sa sunod nga verse. Sunod nga slide. Ingon diha. The 7 lampstands are the 7 churches. So, kini mga, unsa man ni lampstand sa Binisaya? Butangan na sa mga suga. Lampara. Dahil siya yung Bible nga Bisaya. Nagisigot ni sa church. People ni sila. Ug si Jesus Christ, ganiya sigitag call, He will manifest Himself sick, He will manifest Himself worship, He will manifest Himself. Monitubag, Jesus is in the middle of the church. Jesus is here through the Holy Spirit. Jesus is here now in the middle of the church. Tanang church nga tinuod sa tibuok kalibutan, Jesus is in their midst. Ingon siya, sa balik ta sa verse 13. Unsa may nakita ni John? I saw one like a son of man. Tora, dili son of God yung gamit. Son of man. Misaya nag-title ni. Clothed in, unsa man, kingly robe. Reaching to his feet and girded across his chest with a golden sash. Priestly attire. Napasay kingly robe, napasay priestly attire. Unya sa verse 14, his head and his hair were white like white wool. Wow, mahalaan ni sa Louis Vuitton. Gadto kas Prada na. Kamahal. Di ta kasudid to. Like snow. Kita na snow? Parehata. And his eyes were like a flame of fire. Grabe kapatid. Muna nakita ni John. Verse 15. His feet were like burnished bronze when it has been made to glow in a furnace. Gabaga pero dili init. When it has been made to glow in the furnace, and his voice was like the sound of many waters. Muna si glorified Jesus. Dili nang crucified Jesus. Dili ni nga itong bikuhan, binignitan, pagstingan, itong birnes. Dili ni mao. Dito mao. Dili itong biblical Jesus. Niya ang biblical Jesus. Kini. Sino ang
gana yung tingog, murag gabulog nga tubig. Kabati na mo gabulog nga tubig. Piyo nga yung mata, magdahigan tanan, katawan sa Diyos. Unya, nag-worship. Murag nagnilagisik nga tubig. Murag waterfalls. So inyo, paniid. Jesus reigns. Kanang intense worship. Inigdaig sa makatawan sa Diyos. Paminawag maayo. Murag yung tingog sa rushing sound of many waters. Verse 16, His right hand held the 7 stars. Kinsam ni sila, ang mga servants of the Lord ni, ang mga alagad sa Diyos ni. Nganong kay Bawang Tana, verse 20, 7 stars are the angels of the 7 churches. Dili angel nga pakaan, mga angel ni, mga pastor ni, mga elders ni, mga leaders of the church. Naa siyang kamot, gikuptan mo, pastor, gikuptan ta. Kamu leader. Sir, ma'am, kamong nangalagad sa Diyos, gikuptan mo na mas tuong kamot, gikuptan ni Jesus Christ. Pastor Marlo, Pastor Eric, kamong tanang pastor sa Inlam, gikuptan ta. Dalaygon si Lord Jesus. Verse 16, napata? Napay pagkape naman lang eh. And out of his mouth, came a sharp two-edged sword. Sarang ka pulong. Tikig diretso. Katong nagpa-gahi-gahi ron. Katong labaw pa sila Ginoo. May sa Dios. Si Lazarus ganing patay. O sarang mga pulong. Jesus, come forth. Gawas manggani. Katong buhi. You're dead. Patay po. Nga naman. Saon, namilusog po man. Kamu din nag-watch, paninood mo pangalagad sa atong buhi nga Dios kay wa magkomedya ang Dios kanato. Kining atong gibasa pinadayag ni kapatid. Dili ni history karone og sa umaabot. Katapusan. And his face was like the sun shining in its strength. Kasi ning reklamo, inita karongoy, inita. Init bitaw. Kini. Masao man ni, is like the sun shining in its strength. Pero dili init. Kapito, kung 100 times ka initon, kahayagunan ng adlaw, pero dili init. Lain na itong adlaw, helium na. Helium, hydrogen. Mapaong raman na, nagkahurot sa stock, sa power. Pagmuna ni God, total darkness. Sina ka na, total darkness, tribulation period, ya gusto ka masuod dito? Ha? Naglisod, nagpagkaon ng mga Ukrainians, pangita kasi nagbumba ang Russian. Naglinyas bikiri, ning kalit lagbuto, nangamatay sila tanan. Naglinya kay nagpalitog pan, kay gigira. Mga bata, nagduwa dito sa park, slide, swing, butog kalit, nangamatay mga bata. Kana pang 3 days darkness. Di kasiga. Nya natay nuclear plant din eh. Wala. Sigaro, ang mga first world country, sa may gamito to, balik, tas lamparilla, kandila. Nya gusto mo so dito, ayaw. Paninood mo pagalagad sa Diyos. Pero abot ng panahon na, wa na ta din eh. Amen? Palakpakan na to si Lord. Hallelujah. So, again, asa si Jesus? Nauba na to. Wa siya napahunday-handay sa trono dito. By the way, why trono sa langit? Symbolic ng trono. Symbol of authority and power. Si Jesus na. Di kayo naglikod-lingkod lang Jesus ito. Mandar-madam ngayon. Ito atong sa act dito. Kay ingon to, call and manifest, sick. Marading angel. Kurkurog na yun ta. Si Jesus mismo mo'y nangunay na sa atong iyang presensya. Pero problema na ni mo guwa ka ka-feel siyang presensya sa to pa, ablihin ang imong spiritual ko niya. Sudanan kay basig sirado na. Sa sultis Bible, Revelation 3, nanuktok ko sa pultahan sa kasingkas, nanuktok ko sa He's talking about the Laodicean church. Ang church dili individual. Nanuktok siya sa Laodicea church kay sirado. Kandado. Naay na ko nagsimba God, pero si Jesus Christ, lain man nilang giwali dito.
Okay raman ng mga antinomianism ba, mga katong Nicolaitans. Bawo mo ko sana ni Nicolaitans, basahan lang yung Book of Acts, chapter 6. Si Nicolas, usa sa elder sa church, nilikoy siya, nganuman. Mot nga, nilikoy siya, mo na kuyaw. Kung dili ta, maminaw sa mapagtulunan, sa naguna nato, nga nagwali sa eksaktong nga pulong sa Dios, amulikoy, good. Kana mga leader sa mga cult, karon gikan na sila sa Christianity. Tanan, almost 90% nga ning likoy, gikan na sila sa tinuod evangelical churches. Na ex-evangelical na lang sila. Ya ibis i-construct nilang church, deconstruction na lang gibuhat, nangigo na, nagsigi naglalis, nagsigi nagdebate. Kaya dagan sila nakatunan, samtang diya pa sila sa sod. Pero si Jesus Christ, faithful witness, dagan siya, taga dito siya. Wa siya magbinuang pagabot ni naghimo-himo siya kay istorya niya, aron lang mga tao mo tuon niya. Tanan kung basahon nimong gospel, ang gisulti niya, gikan samahan. Walay pulong nga iyaha, puro samahan. Puro sa langit. Problema, dili ka to mga religious leader, kay doon na naman sila imusahi, good nga law. Si Moses katong 5 ka pintatsyok nga gitudlo ni pastor. Okay, murag ning lapas na gyud ko. Salamat kay siyang panahon. Og I will end this with this, verse 17. When I saw him, I fell at his feet like a dead man. Patay. Inana ang himaya ni Jesus Christ. Pagkakita ni John. Hay naman ito, siya ba? Pagkakita ni John. Hagba siya. Hagba. Collapse. Like a dead man. Maintag like never before. Like a dead man. Nga naman na. Nga sa Lord's Supper, dito man si John, tapad ni Jesus. Ingo Jesus, atong huibis, ito huibis ba? Ang asal, usya ka ninyo, magabawdi ka na ako. Tanang sultanan, ingon si John, ako ba ka na? Magtutuglo. Labaya ko nimo. Dele. Si Peter po, kisa mo ka na mo. Pagkamatay niyo ba ka na mo? Wa, pamutok-tog og manok, patay na ka. Imo na kong limod. Lato pagkasulti, si John suod ni Jesus Christ. Pero unsang pagkitabo, ang pagkakita na niya sa glorified Jesus, nga gihukas na ni Jesus Christ ang veil, ang tabil, ang iyang earthly body, ang physical body, ang gibili niya sa cross, lubong dito, og lain ang paggawas niya, ang iya ng himaya. Mahimayaong lawas. Ingon anak ka maigsoon. Inigawas ni pastora sa Mactan, sana niya, Gardens, Memorial. Di na ko kaila, gwapa na kayo. Mana nagpagwapo ko daan ron. Hallelujah. Tumba si Jan. Hallelujah. Muna'y resurrection. Muna'y resurrection Sunday. Dili Easter, why Easter sa Bible? Nasa Easter nga. Sa maning asawa si Easter, katong asawa sari at si Rexes. Why itlog? Itlog. Kada adlaw, magkaon mag-itlog sa balay. Scrambled egg, masaon na ni mo. Karon kolor-koloran, rabbit. Ayaw. Kinira. Bisa gamay pa ni, okay lang. O winani, okay lang po. Mas nindot nga doon naman yan. Kaya makabadlis-badlis mo, tanaw mo sa kong Bible, puno. Pero asa ni pa doon kong binadlisan, para inyo ni. Inigbiyahe na ko dito. At si Pastor Padayon, sa akong mga gipansuat, gituyo ko niya, sa namarila ko, gituyo na ko na, may bili na para inyo, inyong tanawon, inyong paminahon. Anak, God bless us. Let's bow our heads. Father, thank you, thank you, thank you, thank you, Holy Spirit. It was a really rough way of sharing your word because we are talking about things that has been done, past, present, future. Yet you have been here in our midst. Now we understand, Holy Spirit, that Jesus is in our midst, in the midst of the lampstand, in the midst of the church. And we are in the hands of God. Jesus, thank you, thank you, thank you for these people.
May they will continue to grow spiritually. Their bodies may fail, but their spirit and their soul are hungry, excited for your word. Lord, ampigi sila. Sama sa imong pag-ampo. Jesus, sa John 17, keep them, Father. Keep them by your word. I do not pray that you will take them out from this world, but instead, let them stay and bless them as you did bless Abraham, your servant. God, we are your church and we are here. Together, we declare our love to you because you loved us and you released us from our sins. And today, we release ourselves from our sins because we love you and we will always do. You are our love, our beloved. We will love you forever, Jesus. This is our declaration. This we pray in the name of Jesus. Amen. Thank you so much. Maraming salamat po. Amen. God is alive. Jesus is risen. Amen ba, Igsoon? Og arita sa ato ang announcement, Igsoon, nagpadayon ato ang midweek service every Wednesday, 7:30 to 9 p.m. Og dili mo available, Igsoon, open ang ato ang Thursday midweek service sa Soong, same time, 7:30 to 9 p.m. Kani, Igsoon, kani nga service kay kudiin ang matagusan nato nga kaigsuunan kay muhatag silang praise report. O nagpadayon ang ato ang IPM, Igsoon, ato ang intercessory prayer meeting every Friday sa upper room, 7:30 to 9 p.m. lang gihapon. Kung di Igsoon, kung namoy mga prayer requests, pwede na mo chat sa group chat sa God of Glory. Then, sa ato ang Sunday service, Igsoon, nagpadayon ang ato ang panaghiusang ang mga pagdaig o pagsimba. Mag-start ato ang service 9:30 to 11:30 a.m. O sa Soong, mag-start kini alas 3 to alas 5. Then sa life group, ma-resume sa karong umaabot nga Sabado, 7 to 9 p.m. Then, akong gihangyo si Ed, si Mark, nga mo ready dire, Earl, si Jinri, si Ivan. O akong gihangyo si Ma'am Jinky sa ato ang